LRT station, parang may entrance, tapos may exit po. Tapos dun sa may X-ray machine, may guard para sa girls tsaka sa boys. So, sumisenyas na po siya na parang pasok na, ganyan. I was unzipping my bag already, tapos nung dumiretso ako doon, biglang sumigaw yung lady guard nga po. Sabi niya, "Miss, yung bag mo, pakilagay sa X-ray machine." Gumanon siya. Tapos, nilagay ko naman po yung bag ko. Pero sabi ko muna sa kanya na, "Oh, ito na yung bag ko, bakit kailangan mo sumigaw? Pero you don't have to shout at me." Papunta na ako dun sa other end to get my bag. Halfway through, bigla siyang sumunod. Sabi niya, "Miss, anong problema mo?" Sabi ko, "You are my problem." Tinunod niya ako dun sa pagitna. Tapos, nung doon na po sa other end, nung kukunin ko na po yung bag ko, doon na niya ako hinablot. Ginrab na niya ako. Sabi niya sa akin, "Anong problema mo? Tara, doon tayo sa office." Ganyan, nagwawala na siya. Sabi ko, "You don't have any right to grab me." Tapos sabi ko, naka-strike ko na nga siya na sinigawan niya ako. Tapos sinundan niya pa ako, sinigawan niya pa rin ako. Tapos sinablot niya ako, tapos sinigawan niya pa po ulit. Nung nandun na po yung head of security nila, bigla na lang siyang naging parang maamong tupa, ganyan. Parang ngumingiting aso siya. Tapos nung sabi ko sa kanya, "Di ba ate, parang this is what you did to me," ganyan-ganyan. Tapos sabi siya sa akin, "Ma'am, hindi ko po kayo sinigawan. Ma'am, hindi ko po kayo hinablot." Sabi ko, "Ngayon, ako na yung mukhang masama. Now, I'm the bad person and ikaw na yung ngayon yung kawawa." Kasi paano ko na ngayon i-explain sa lahat ng tao dito na ito yung totoong nangyari, ganyan. Tapos sabi sa kanya nung head of security na, magsusorry ka o tatanggalin ka. Nagsusorry siya, pero yun nga, nagsusmirk siya, nakakangiting aso po siya. Sarcastic siyang mag-sorry na, "O di sorry na lang po," ganyan. So sabi ko, "Is that how you say sorry?" Ganyan. Tapos yun na nga, hindi niya nga daw ako sinigawan, hindi niya ako nablot. Doon na po lumabas yung, "So now you're telling me I'm a liar?" So now, you're making me look like a liar? So I'm a liar. So you're telling me I'm a liar? I'm a liar? I'm a liar! Answer me, I'm a liar! Kuna na lang po ng video, yun nga, yun nagwawala ako. Without me even knowing na may kumukuha po ng video. Biglang, nung mga 1 a.m., bali Wednesday na po nun, dun na lang ko nalaman na gano'n na yung nangyari. May nag-text at saka tumawag na po sa akin na, "Hey, nasa Facebook ka." Ako yun, parang hindi ko ma-explain yung naramdaman ko nun eh. As in, para po kung bihusan ng malamig na tubig na para akong nanlalamig na hindi po ako mapakali na sabi ko parang sana bangungot lang. Grabe yung natanggap kong pangbabash on Twitter, Facebook. Pag nakita daw nila ako sa LRT, tutulak nila ako pababa ng parang sa train. Tapos parang meron dun umabot sa point na bastos na po talaga na aanuhin daw ako. Basta bastos na po. Tapos may mga pati parents ko na kung ako parents mo, parang ikakahiya kitang anak, ganyan. Yung ano pa doon, yung masakit pa doon kasi even mga artista, parang they were bashing me and judging me na sabi ko, paano ko i-defend yung sarili ko sa kanilang lahat? Mas napatunayan ko na mahal talaga ako ng family ko, ganyan. Yung dad ko po kasi was very hysterical kasi, natakot siya na baka hindi ako graduate. Graduating student nga po ako. I called my dad and I said, "Papa, hindi ko na kaya." Sabi ko, durug na ako. Sabi ko, "Ayoko na dito." Sabi ko, lalayo na lang ako. Dumating ako sa point, gusto ko na papalitan yung pangalan ko. Sabi ko, kahit anong pangalan na lang. Sabi ko, "I just don't want my name anymore." Sabi niya, hindi pwedeng ganun. Kailangan mong harapin, ganyan. Sabi ko, ayoko na. Sabi ko, gusto ko na lang, sabi ko, sa malayong lugar. Sabi ko, yung hindi na ako makikilala. Nasasaktan siya kasi wala siyang magawa. Siguro for 2 weeks po, hindi ako talaga lumalabas. Hindi ka pumapasok sa school? Hindi po ako nakapasok. Kasi natatakot ako eh. Natakot ako sa tao, natakot ako sa train, natakot ako sa mga guards. Pag nakakakita ako na naka-uniform na guard, nagpapraning ako.
pag nakakita ko ng tao, yumuyuko ako, sabi ko dun sa yaya ko, Manang, sabi ko, nakikilala kaya nila ako. Eh. Hindi po ako nakapasok kasi for 2 weeks. Tapos, pinacify po muna ng school ko yung buong school, yung buong community. Kasi, pinag-uusapan talaga po yung Amalaya everywhere. One day, nag-Twitter ako, tapos nakita ko lang, sabi ko, parang bigla lang may bumulong sa akin na, balikan mo lahat ng tweets. Ganyan. So, binalikan ko lahat ng tweets. Hindi ko maalala kung hanggang saan. Biglang, may nakita akong isang tweet from a guy named Rodrigo. Tapos, sabi niya doon na, madami siyang sinabi pa, pero ang tumatak sa puso ko, God loves you. Tapos, parang, ang dating, kahit ganyan na kahit nagkakasala ka, mahal ka niya, papatawarin ka niya. Sumiiyak ako nung nabasa ko yun. Tapos, nireplyan ko siya. Doon po ako umiyak kasi sabi ko, oo nga naman. Nagkakasala din naman po tayo, ganyan. Tapos, pero yung forgiveness kasi talaga yung importante. Hanggang sa, yung mga tao from Grace Testament Church sa Caloocan nga po, yung mga walang Twitter, nag-create ng Twitter account just to tweet me, tapos they were tweeting me every now and then to give me encouragement that it's not, it's not yet the end of the world. Pumunta po ako sa Grace Testament Church, and when I came there, it was very warm. Parang sinaramdaman kong welcome ako talaga. Tsaka yung naramdaman ko na para ako niyayakap ni Jesus. Na parang, halika dito ka, walang parang no one can hurt you anymore. Yung ganong feeling, sabi ko, he's really alive, he exists, and he will never make you, parang, parang, his love will never fail you, will never fail you. Tapos yun, doon ko talaga na-feel, sabi ko, bakit iba, ganyan. Tapos doon ko naranasan doon po nangyari yung first altar calling ko. Tapos, ayun, parang everyone was welcome. It was a very different scenario kaysa sa social media, na everyone was against me, everyone was bashing me, and everyone hated me. Pero doon, naramdaman ko yung love. Naramdaman ko yung sinasabi na divine love. Pagtaas ko po talaga ng kamay ko, sa kanya sinabi, you, the lady and ganyan, please come in front. Parang, lahat na sila nakatingin, so lumapit na po ako. Tapos yun na, when they prayed for us, yung mga lumapit, I was really crying kasi yun nga, sinasabi na, you are saved, you are redeemed, someone loves you, someone up there loves you, God loves you, na parang Jesus Christ paid for everything. So, sabi ko, ito na pala yun, parang ganon. Sabi ko, doon ko na-realize na, this is really parang God's purpose for my life. Sabi ko, whatever is in store for us, kung ano man yung plan niya for my life, tatanggapin ko ng buong buo, ng buong puso, ganyan. Doon na po, tuloy-tuloy na, I attend service every Sunday hanggang sa recently lang po, nung March 3, 2013, I got water baptized, and mas naging active ako sa church. Masasabi ko ngayon, napatawad ko na po talaga siya. Mas lalo ko pong na-realize and natututunan yung importance talaga, tsaka yung kung paano po talaga magpatawad. Kung nanonood siya, salamat. Salamat kasi if not for you, I wouldn't have this kind of relationship with God. Yun na, parang, thank you kasi because of you, you were, pati po dun sa nag-upload sa kanilang dalawa, na thank you sa inyo kasi if not for you, I wouldn't have this kind of relationship with God. I wouldn't have a new life in Christ. I won't be able to have a new heart. Yung old Paula, tinulungan yung mawala. Parang now, the Paula right now, na nagsasalita sa harap ninyo, lives in Christ now. Kung sasabihin nila sa akin na kasalanan mo, tanggap ko naman po na may kasalanan talaga ako. Never ko naman pong dananay. And pinatawad ko na rin po yung sarili ko. Yun po kasi yung alam kong pinaka-importante na tinuro sa akin ni Lord.
tinuro niya sa puso ko na you have to first forgive yourself para makapagpatawad ka ng ibang tao. Kasi pag sabi ko nun, ba't ganun? Ba't hindi ako makapagpatawad? Una po pala kailangan tanggapin mo, aminin mo, admit mo na may kasalanan ka rin, na may pagkakamali ka rin, para makamove ka dun sa susunod, dun sa pagpapatawad mo sa sarili mo. Tapos, kung napatawad na po yung sarili mo, saka ka na makakapagpatawad ng ibang tao. Hi, I'm Paula Jamie Salvosa. I am a liar, but now I am a princess of God.